magandang hapon po. Mayroon tayong ginagawa dito ng cellphone, no? LCD kanina yung basag yung LCD niya, pero napalitan na natin ng LCD kaso lang hindi pa rin nagbubukas. Yan, i-charge ko, ayaw, wala. So patay po itong unit. Talaga siya nag-charge. So maaaring dead boot po ito o sira po yung kanyang power, no? Wala siyang power supply. May laman naman yung battery, tester ko mga 85% yung laman ng battery, kaso lang wala. Pag in-open natin, wala din, hindi nagbubukas. So gagawin pa natin ito. May problema po itong kanyang mainboard. So, samahan niyo po ako paano kung gawin ito. So meron ditong capacitor na ating tatanggalin na nakonektado dun sa kanyang power. Ito yung Redmi 9. Samahan niyo po kami. Tatanggalin natin yung cover niya kasi nakatakip. Parang siyang shield. So tatanggalin natin yung kanyang capacitor, no? Capacitor doon. Ito. Ano ang capacitor nito? Tanggalan natin. Ito yung dalawang ito. Ito yung capacitor na yun. Yung dalawa na to. Shorted na siguro. Mga shorted na siguro.
Ay, sige po. Yan, okay na. Ito, okay na yung bagong LCD rin natin na pinaipalit. So, ayan na. Kanina patay siya, ano po. Ayan. Ayan, sarado na natin to. Babaklasin muna natin to. Lagyan natin yung mga tinanggal natin mga pyesa. Yan. Kasi babalik natin tong takip. Balik natin yung takip na tinanggal natin kanina. Dito. So ito yung napalitan natin kanina. Nandito ito. Dalawang shorted na capacitor niya. Ibalik muna natin lahat yung mga tinanggal nating mga parts, ano po, tulad ng mga camera. Saan natin bubuin. Sakit natin mabuti dun sa kanilang socket spot. So yan, laging kanyang double check pag nagbabalik din kaya na minsan nadadampot yung pyesa iba na pala. Kaya lagi kayong double check yan. Laging hindi nagmamadali sa pagbabalik. Kaya laging yan, okay na. Pag naibalik na natin doon, balik sakit din natin yung yung camera kanina. Na isa. Triple camera kasi ito. Yung unit na to. So make sure lang natin na nakasakit ng mabuti. Yan, kasi para hindi na tayo double na bukas kasi kapag yan mali. Buti yung mga sakit din natin ito yung battery. Ito yung LCD, ito yung battery. Pati ngayon yung antena, yung kanyang signal antena. Ito yun yung cable ng signal antena. Sakit din ito. Kasi wala yung signal pag hindi na isakit. Ilagay nyo lang po yung sa kanyang pwesto, no? Yung sa kanyang ayan, sakit na natin. Ayan, nailagay na natin lahat yung mga tornilyo, isarado na natin. Ito nag-auto start din.
Hindi ko pinipindot yung ano, yung ko lang bakit nagbukas na siya. Yan, ang ginagawa ko dito para inaangat ko muna itong LCD para hindi mabitak pag binoboltin ko yung kanyang switch. Ayan. Ano na natin atin ang idikit yung LCD, no? So bago nyo idikit itong LCD, check nyo muna itong mga sa may camera, kasi minsan nagkakaroon ng ano dyan, malabo yung camera kasi may takip na cover, yung plastic cover dun sa kanyang camera, no? Kaya lagi nyo i-check, tanggalin nyo po yun. Yan na natin na silanta natin yung bagong LCD kasi pinalitan natin kanina ito. Ang anong may-ari, LCD lang, yung pala ipatay naman pala yung unit nya. Yun, shorted pala yung power nya. Kaya tinanggalan natin yung mga shorted na capacitor na yun. Hindi kasi magbubukas yung unit kung ganon, shorted yung mga yun. Konektado kasi sa power yan, sa kanyang supply. Ayan, kung sa tingin ninyo ay makakatulong po itong video na to, paki-share naman po at paki-like ang aking FB page, maging ang aking YouTube channel, paki-subscribe po. Salamat po ng marami.